Hello mga viewers! Ngayon ay gagawa tayo ng beef stroganoff. Ang mga sumusunod ay listahan ng ating ingredients. Ilalagay ko rin ito sa description box para mabasa ninyong mabuti. Ang una nating gagawin ay ang ating improvised beef stock. Improvise siya kasi instead na buto-buto ng baka, ang gagamitin ko dito ay litid ng baka na nakuha ko doon sa ating beef sirloin. Para po sa ating beef stock, mag-isa lang po tayo ng bawang at sibuyas. Kayo na pong bahala kung ganong karaming bawang at sibuyas ang inyong ilalagay, pero ako naglagay lang ako ng isang sibuyas at 2 bawang. And then, ilagay na rin po natin yung litid ng baka na nakuha ko doon sa ating beef sirloin. Para naman sa ating pampalasa, maglagay tayo ng asin, pamintang buo, dahon ng laurel, at holy basil. Yung holy basil, organic siya na tanim namin sa probinsya na pinatoyo para mapadala dito sa Manila. Binebenta namin ito sa Shopee and ilalagay ko yung link sa description box para kung sinong may gusto, pwede kayong bumili. Optional naman ang paglagay ng herbs dito, but I suggest maglagay kayo ng spices and herbs sa mga niluluto ninyo para ma-enhance ang lasa ng mga simpleng putahe. Kahit hindi na holy basil ang gamitin ninyo, try different spices and herbs that can elevate the taste of your cooking. Marami ito sa condiment section ng mga groceries and you can use your internet to order online and of course, search kung anong mga spices and herbs na pabagay sa mga niluluto ninyo. At dahil wala na pong dugo-dugo yung ating litid, maglagay na tayo ng tubig na sakto lang na hindi ito matutuyuan kapag nilaga natin for 30 minutes. At katulad nga ng sinabi ko kanina, hayaan lang natin itong kumulo for 30 minutes. Kaya habang nagpapakulo tayo nung ating beef stock, mag-prepare na tayo nung gagamitin natin sa ating beef stroganoff. So dito, naglagay lang ako ng harina doon sa ating mixing bowl. At nilagyan ko rin ito ng durog na paminta. Maglagay na rin tayo ng asin para magkalasa yung ating coating. Iko-coat kasi natin ito mamaya sa ating beef. So, ganito po ang itsura ng ating beef strips. Beef sirloin ang gamit ko dito kasi malambot siya na part ng baka at di nyo na kailangan ilaga para palambutin pa. Ang gagawin natin dito ay i-coat natin ng harina with salt and pepper yung ating mga beef strips. Once ma-coat na natin yung ating beef strips ng ating harina, isantabi lang natin ito and then i-prepare na natin yung ating mushroom. Yung gamit ko po dito is yung button mushroom na nasa lata. Isang lata po yung aking nagamit na diniscard ko yung tubig. Ang ginawa ko lang din po dito ay hinati ko siya into half para hindi siya ganun kabalki kapag niluto natin ito mamaya. After natin hatiin yung ating mushroom, isantabi lang natin ito para i-prepare naman ang ating onion. I-chop lang po natin itong ating onion and then iset aside.
Ngayon naman po, mag-mince tayo ng 3 cloves ng bawang. After natin i-chop at i-prepare ang ating mga ricado, ready na ang ating beef stock. So, salain natin ito kasi sabaw lang naman ang gagamitin natin dito. At dahil ready na lahat ng ating ricado, magluto na po tayo ng ating beef stroganoff. Dito po, naglagay lang ako ng cooking oil doon sa ating butter kasi yung butter mabilis siyang masunog. So to prevent that, maglagay kayo ng oil. Once melted na yung ating butter, ilagay na natin yung ating beef strips na kinoat ng arena kanina. By batch ko sila pepretuhin kasi hindi sila kasya doon sa ating cooking pan. At of course, para even din yung pagkaprito sa kanila. Prituhin lang natin lahat ng ating baka na tama lang na maging brown yung kulay nila. Hindi yung crispy na siya kasi hindi na siya maganda ihalo doon sa ating beef stroganoff kapag crispy yung inyong baka. Dahil wala na akong makitang dugo sa ating baka at brownish na rin po ang kulay nito, alisin na natin ito sa ating cooking pan para maprito pa natin yung iba pa nating baka. So ito na po yung last batch ng baka na kailangan natin iprito. Hanguin lang din po natin ito at isantabi. Ngayon naman po, magigisa na po tayo ng ating onion na chinap kanina. Doon ko po siya igigisa sa pinagprituhan ko ng baka para mas malasa po ito. Kapag nakita nyong lumalambot at nagkakaramelize na ng kaunti ang inyong onion, ilagay nyo na po yung inyong bawang. Gisahin lang po natin ito hanggang sa humalimuyak na yung bawang. Kapag humalimuyak na po yung bawang, pwede na nating ilagay yung iba pa nating mga ricados. So dito, sinunod kong ilagay yung ating dried holy basil. Again, if you don't have dried na holy basil, pwede po kayong maglagay ng iba pang herbs or spices na babagay doon sa ating beef stroganoff. At dahil humalimuyak na rin yung ating dried basil, ilagay na natin yung ating beef stock. At dahil kumulo na po yung ating beef stock, pwede na po nating ilagay yung ating tomato sauce na original style. Kalahati lang po muna yung aking inilagay para matansya ko at hindi po ma-overpower ng tomato sauce yung iba pa nating ricado. Haluin lang po natin ito hanggang sa well incorporated na yung ating tomato sauce. And then, hintayin natin itong kumulo bago natin ilagay yung ating mushroom. Haluin lang din po natin ito at intayin natin na medyo kumulo na po yung ating sauce bago natin lagyan ng asin. Lalay lang po sa paglagay ng asin para hindi po sobrang alat ng ating beef stroganoff. It's okay din po na tikman natin parati yung ating niluluto para matansya natin kung ano pa yung kulang at kung ano pang pampalasa ang kailangan natin ilagay. Next po na ilalagay natin is yung baka na prinito natin kanina. So, ilagay nyo lang po lahat ng baka dyan at haluin nating mabuti. Once makoat na ng sauce yung ating baka, pwede na natin ilagay yung sour cream. Yung sour cream po, mabibili nyo siya sa groceries. Pero kung wala po talaga kayong makitang sour cream, pwede po kayong gumamit ng all-purpose cream at mayonnaise.
Dito po, naglagay lang ako ng kaunting tubig doon sa ating sour cream para walang masayang. At kailangan ko na rin po talagang lagyan ng tubig yung ating beef stroganoff kasi medyo natutuyuan na siya ng sauce. At okay lang din po na maglagay kayo ng tubig kung wala po kayong beef stock. Tubig na lang po ang ilagay ninyo. Dito po, makikita nyo kanina na konti lang yung nalagay natin at nagawa natin na beef stock. So, ang gagawin ko na lang po, lalagyan ko siya mamaya-maya ng tubig para mapakuluan ko pa ito ng 20 to 25 minutes para sa gayon manuot yung lasa doon sa beef. At dahil well incorporated na po yung ating sour cream, pwede na po tayong maglagay ulit ng tubig. Haluin lang po natin ito hanggang sa well incorporated na po yung tubig doon sa ating sauce. This time naman po, kailangan nating tikman muna yung ating beef stroganoff bago natin takpan at pakuluan. Kasi mas okay na well seasoned na siya bago natin pakuluan para yung lasa manuot doon sa beef. Dahil okay naman po yung lasa ng ating beef stroganoff, pwede na po natin itong takpan at pakuluan ng 20 to 25 minutes. At after 25 minutes, pwede na po nating iserve yung ating beef stroganoff. Makikita nyo po rito na lumapot po ulit yung ating sauce after na pinakuluan natin dahil po yan doon sa harina na kinote natin sa ating beef kanina. At ito na po ang ating beef stroganoff. Napakasarap po niya kasi hindi siya nakakasawa kainin. Dahil po ito siguro sa tomato sauce at sour cream na nilagay natin. Usually kasi kapag yung beef nilagyan natin ng cream, medyo nakakasawa na yung lasa niya. Ito kasi yung lasa niya may pagka tomato sauce na medyo tangy dahil sa sour cream. At of course, na-elevate din po yung lasa ng ating beef stroganoff dahil doon sa herb na nilagay natin kanina. So I recommend na maglagay din kayo ng mga herbs sa mga putahe na ihahanda ninyo lalo na ngayong Pasko. At yan na po ang ating beef stroganoff. I really hope that you try this recipe and of course, please like this video and subscribe to my channel. Thank you!